Para naman sa balitang pangkalakalan, mahigit 200,000 tonelada ng mais ang nais na mani-export ng bansa bago matapos ang taon. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary and National Corn Program Coordinator Edilberto De Luna na nais ng ahensya na makapagbenta ng mais sa mga bansang Korea, Taiwan at Malaysia ngayong taon. Ayon sa pag-aaral ng ahensya, malakas umano ang bentahe ng mais sa ibang bansa. Kaugnay nito, pumayag na ang Philippine Coconut Authority para magsagawa ng intercropping sa 150,000 hectares na lupain para marami pa ang produksyon ng mais. Target ng ahensya na makapagtala ng 7.89 million metric tons export ngayong taon. Patuloy ang programa ng Department of Agriculture upang palaksin pa ang produksyon sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Agriculture Secretary Proceso Alcana, maglalaan ng 2.4 billion pesos budget ang ahensya para sa farm mechanization program sa susunod na taon. Karagdagang farm machinery, equipment at livelihood program ang ibibigay ng ahensya upang maparami pa ang ani at kita ng mga magsasaka. Ang farm mechanization program ay bahagi pa rin ng Food Staples Sufficiency Program ng Administrasyong Aquino. Maliwanag ang hinaharap ng agrikultura batay na rin sa mga naunang balita. Pagtibayin natin at ang pag-asang dala ng pagsasaka sa bansa. Sa pamamagitan ng panayam na ito kay DA Assistant Secretary Edilberto De Luna, Assistant Secretary for Field Operations at National Coordinator para sa Corn Program ng Pamahalaan. Magandang hapon po, Asek De Luna. Magandang hapon po sa inyo at sa ating po mga tagapakinig at tagapanood sa inyong palatuntunan. Opo, maganda po kasi ang naging performance nung corn nung 2011, nung nakaraang taon po. Ano po ang nakikita ninyo magiging performance naman ng corn sector ngayong 2012? Yung pong nakaraang taon ay 6.9 plus million metric tons. Almost 7 million metric tons ang naging ani po natin ng mais. Mula po yan sa 6.3 million noong 2010. Ngayon pong taon, ang ating pong target ay 7.89 million metric tons. Bagamat ang huling pagtataya ng Bureau of Agricultural Statistics, naaabot lamang tayo ng mga 7.5 million. Ganun pa man po ay ito po ay 500 to 600,000 metric tons ang itataas mula sa nakaraang taon po natin. Subalit ngayon po naman ay third quarter pa lamang, kaya para ma-hit po natin yung 7.8 million ay ang ating pong binibilisan ngayon yung pagdaragdag po ng mga taniman pa ng mais upang ma-hit po natin yung ating target na 7.89 million metric tons ngayong taon. Ano po kaya yung nakikitang reason kung bakit ngayon gusto po mag-export ng mais? Ang dami po kasi mga pangyayari na itong mga nakaraan. Una po, masyado naapektuhan ngayon ang mga taniman ng mais sa Amerika. Ang kanila po produksyon ay bababa ng ayon sa US Department of Agriculture ng mga 30 to 38%. Kung gayon po ay talagang magiging tight yung supply. Ang maganda po naman dyan, mukhang umaayon sa atin dahil hindi tayo nagkaroon ng drought, maganda produksyon natin at bagamat nagkaroon ng mga bagyo nitong nakaraan, hindi po masyado naapektuhan ng ating mga taniman ng mais sa Pilipinas. Aside po from the countries na Korea, Taiwan and Malaysia, ano po kaya yung mga iba pang countries na pwede tayong mag-export ng mais? Bilang backgrounder po, ito po grupo ng PhilMais, ito po yung samahan ng mga nagtatrim natin ng mais sa Pilipinas. Sila po ay nagpadala ng liham kalata sa ating pong kalihim, proseso JL ka lang, at inihiling nga po nila na sila ay mapayagang mag-export ng mais ngayong taon. Ating pong inusisa sa kanila kung sa mga bansa sila nagpaplano mag-export, at kanila pong ipinarating sa atin na tinitingnan nila ang Taiwan, tinitingnan nila ang Korea, at tinitingnan nila ang Malaysia. Kung saan ang mga bansang ito ay may malaking pangangailangan ng yellow corn po. Yellow corn po itong ating pinag-uusapan. Okay. Ano po ba yung mga bansa sa ASEAN na mataas din yung bentahe ng kanilang mais po, aside from these countries that were mentioned? Ito po yung mga nabanggit ko, ito po yung talagang napakalaki ang mga pangailangan. Ibig sabihin, napakalaki po ng deficit ng mga bansang ito kung produktong mais po ang pag-uusapan. At dito rin po, bagamat po yung
mga ibang bansa po natin sa ASEAN ay nagpo-produce din, katulad ng Thailand at ng Vietnam. Subalit, ang tinitinan po natin kasi ngayon, bagamat hindi pa naman tayo talagang sufficient, meron pa tayong kaunting deficit sa Pilipinas. Subalit, pinaghahandaan na po natin yung exportation dahil po sa isang taon, mahihit na po natin ng gusto yung sufficiency level natin. Actually po next year, ang target po natin ay magkaroon po tayo ng surplus na 250,000 to 300,000 metric tons ng yellow corn sa ating bansa. Kaya ngayon pa lang po, inihahanda na po natin yan dahil kapag po nag-export po tayo, hindi po naman basta mais po ang ating export. Export po natin ay mais na yellow corn na proseso po, dumaan sa tamang post-harvest facility, tama yung drying, mababang aflatoxin dahil yan po yung kailangan nating mais. Yan po ang kailangan ng merkado, high quality corn. Maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Edelberto Del Luna. Marami po salamat at magandang hapon po sa inyo. Good news para sa mga motorista. Asahan ninyo ngayong linggo ang nagpipintong rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Posibleng bumaba sa 75 sentimos hanggang 70 sentimos ang kada litro ng gasolina. Samantalang 5 hanggang 60 sentimos sa kada litro ng diesel ang posibleng ibawas ng ilang oil companies. Hindi pa naman tiyak kung anong araw ngayong linggo ipapatupad ang bawas presyo. Asahan naman magdagdag bawas ang singil sa tubig ng ilang water companies sa susunod na buwan. Ito ay bunsod umano ng paggalaw ng piso at loan payment sa ibang bansa. Magdadagdag ng 8 centavos per cubic meter ang Manila Water Company dahil umano sa Japanese loan ng kumpanya at pagtaas ng yen kontra piso nitong third quarter. Samantala, ang Maynilad naman ay magbababa ng 22 centavos sa kada 10 cubic meter ng singil ng tubig dahil umano sa paglakas ng piso kontra dolyar. Epektibo ngayong Oktubre ang nasabing pagbabago sa singil ng tubig. Upang makamit ang $120 billion export at 1.1 trillion investment target sa taong 2016, magdaragdag ngayon ng Foreign Trade Services Officers ang Department of Trade and Industry. Ayon kay Trade and Industry Secretary Gregory Domingo, nangangailangan ng ahensya ng karagdagang trade attachés na kakatawan sa ibang bansa. Isa umano ito sa mga estratehiya ng ahensya upang mapalawak pa ang kanilang tauhan sa Europe, Asia at Africa. Sa kasalukuyan, mayroong 32 Philippine Trade and Investment Centers ang DTI na nagtataguyod ng kalakalan at pamumuhunan sa ibang bansa. Samantala, nasa linya ng telepono si Jonathan Llanes ng PTV Baguio para sa pinakahuling talaan ng mga presyo sa Baguio City at Karatig. Jonathan? Yes, gaya na nasabi mo, ay ito ang ating September 24 Baguio Market Retail Price Monitoring ng mga pangunahing gulay na nagbumula sa lalawigan ng Benguet at lungsod ng Baguio. Dito sa ating mall and vegetables, wala namang naging pagbabago sapagkat na natili pa rin ito sa kanyang presyo. Sa Lowland Vegetables, ang kapalaya ay nasa 60. Ang bulk niyan ay 60. Looking tomatoes 35. Eggplant 40. Bawang ay 80. Kalunday 40. Okra 40. Kalabasa 30. At ang string beans ay nanatili sa 60 kada kilo. Para naman sa ating highland vegetables, ang asparagus ay patuloy pa rin nanatili sa 600 kada kilo. Baguio pechay 35. Baguio beans 38. Broccoli 80. Scorpio cabbage 40. Big carrots ay nasa 60. Baguio cauliflower ay nasa 160 kada kilo. Celery ay nasa 40. Chinese gabi ay 50. Cucumber ay nasa 20. Ang onion leeks ay nasa 30. Lettuce ay nasa 40. Mushroom button ay nanatili sa 200 kada kilo. Potato XL ay 45. Radish ay nasa 30. Red bell pepper 260 kada kilo. Green bell pepper 180. American salad tomato ay nasa 60. Sayote fruit ay nasa 20 kada kilo. Ang spinach ay nasa 20 at ang sugar beets ay nasa 70. Sweet peas Chinese ay nasa 180 kada kilo. Wongbok ay nasa 25 at ang young corn naman ay nasa 60 kada kilo. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Llanes ng PTV Baguio.